today, Dr. Daisy will answer all the inquiries with regards to our skin problems. Let's hear it on our Beautiful You segment. Dr. Daisy, take it away. Good morning mga kasambahay! Rise and shine! Ngayon po ay sasagutin natin ang ilang mga tanong ng ating mga televiewers na nagte-text sa atin. Okay, unahin po natin ang tanong mula sa number 0930-926-1802. Hello po, Doc Daisy. Ano po ba ang dapat kong gawin? Kadalasan po kasi kapag buwan ng November hanggang January ay sobrang dry po ang skin ko sa paa. Ano po ang may papayo nyo, Doktora? Hindi lang sa paa kundi sa buong katawan na kasi nga pagka taglamig, katulad ng mula November na nga hanggang February pa, ay sobrang nagda-dry ang ating skin, no? Ang dapat po natin gawin unang-una, pagka po naliligo kayo, huwag masyadong matagal. 5 to 10 minutes lang at huwag pong mainit na tubig. Kung talagang malamig, warm water lang. After a bath, kailangan po ay within 3 minutes mag-a-apply na kayo ng moisturizer. Okay, ano ang sabon na dapat? Huwag po kayong gagamit ng sabon na yung tinatawag na deodorant soap, yung mababango. Yung mga antibacterial soaps, yung mga soap na alcohol-based. Kasi lalo po yung nakaka-dry ng ating balat. Use lang yung mild soap, yung gentle cleanser lang. And yung moisturizer naman po, kung kayo ay dry ang skin, tingnan nyo po yung label, yung ingredients noong inyong lotion or creams or ointments. Hindi po kailangang mahal, okay? Do not look at the price. Tingnan nyo yung ingredients. Kailangan po, pag dry ang skin, tingnan nyo yung, kung makikita kayong urea or lactic acid. Okay? Meron din pong dimeticon or glycerin. Yan po yung magagandang ingredients ng isang moisturizer or lotion. Kung talagang dry ang skin nyo, try to apply ointments or creams. Mas ano po kasi yon, mas intense ang moisturizer niya kaysa sa lotion. Okay? Lalo na po sa paa. Merong mga sa paa talaga na ointments lang. Kasi kung talagang nagka-crack or dry yung inyong paa, look for content. Merong pong mura lang yung petroleum jelly or petrolatum or merong mineral oil and lanolin. Yan po, maganda po yung mga ointments or moisturizer na creams. Ngayon po naman yung tanong from cellphone number 0920-230-5345. Hi, to Rise and Shine. Good morning po. Hingi lang ako ng advice kay Doc Daisy kung ano pong magandang moisturizer sa lips ko. Yan, sa lips naman. Madalas po kasi nagka-crack, lalo na kapag panahon na malamig ang hangin. Dun sa crack and lips, ikaw po ba unang-unang tatanong ko, madalas po ba kayong magbasa ng inyong lips? Kasi minsan habit din yan. Okay? Hindi lang basta taglamig, lalo na pag taglamig, tas binabasa nyo ang lips, lalong nagda-dry. Bakit po? Kasi yung saliva, yung ating laway, pagka binasa nyo yung inyong lips, madaling mag-evaporate yung pong water. So, lalong nagda-dry ang ating lips. So, kailangan po avoid the habit of licking your lips, yung babasain yung lips, okay? Ang the best po ng mga moisturizer, kailangan lip balm na tinatawag, any lip balm, okay? Pero mas maganda yung merong mineral, lanolin oil, may petrolatum. At yung lip balm po na may sunblock. Mas maganda po yung may sunblock kasi nakakapag-protect din po yung sunblock pag-crack ng lips. How to apply lip balm, okay? Sa buong maghapon, kahit ilang beses nyo yan i-apply, wala pong problema. Pero may tip ako, sa gabi, maganda po mag-apply kayo bago matulog. Kasi po lalo na yung mga nakatutok ang electric fan or yung naka-aircon sa gabi, nagda-dry lalo ang lips. So maganda, habang natutulog kayo, meron din kayong pinapahid na lip balm. Okay, hanggang dito na lang po mga kasambahay. At kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa tamang pangangalaga sa inyong skin,
mag-text lang po sa aming text line sa 0922-8380-693. O kaya, ay mag-post po sa ang inyong mga katanungan sa ating Facebook page. Ayan po. Hanggang sa susunod mga kasambahay, itong muli po si Dr. Daisy Lim Kamitan. Rise and shine!